ang Commission on Appointments ay posible raw maharap sa falsification of public documents kapag mayroong mga pagbabago doon sa record ng mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta, partikular ho yung sa usapin ng Kalayaan Island Group. May balita si Bombo Anghiloganan. Bombo Dennis, nagbabala si Senate President Pro Tempore Panfiliping Lacson na maaaring malagay sa alanganin ng Commission on Appointments kung sakaling baguhin ito ang opisyal na record ng pagdinig noong Pebrero 4 na naglalaman ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa umunay pagsuko sa Kalayaan Island Group sa Palawan. Ayon kay Lacson, maaaring masaklaw ng falsification of legislative documents ang naturang hakbang kung babaguhin ng opisyal na tala ng pagdinig. May kaukulang parusa ito sa ilalim ng Revised Penal Code of the Philippines, partikular na sa Article 170 laban sa sinumang magbabago ng mga dokumentong legislatibo ng walang sapat na otoridad. Ipinaliwanag ng senador na sa ilalim ng Article 170, maaaring patawan ng prison correctional hanggang maximum period at multang 1.2 million pesos ang sinumang magbabago ng isang panukalang batas, resolusyon o mga pinagtibay na ordinansa maging sa Kongreso o sa mga lokal na konseho. Samantala, Bombo Dennis, sa pagdinig muli ng Commission on Appointments noong Miyerkules 11 ng Pebrero, muling nanindigan si Marcoleta na pinagdugtong-dugtong umano ang kanyang mga pahayag para baguhin ang kahulugan nito at palabasin na tila'y isinusuko niya ang Kalayaan Island Group bilang isang teritoryo ng Pilipinas at binigyang diin na kailanman hindi niya ito naging intensyon. Kasunod nito, humiling ang senador sa kalihim ng komite na ipaliwanag ang umano'y mali-maling pahayag sa transcript ng pagdinig, kabilang ang pagdagdag ng ilang pahayag na hindi naman umano nabanggit sa pagdinig. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Rodante Marcoleta. Malinaw na malinaw po doon pinagdudugtong-dugtong ang mga pinagsasabi ko in order to make a statement, frame a different narrative to project myself as if I have surrendered or I advocated the surrender of a part of our Philippine territory. Something that I did not even intend. I appeal to the records. Tingnan po ninyo sa transcript kung meron pong bumanggit kahit sino ng salitang Father of Maritime Education, Thomas Cloma. Wala po. Sino nagdagdag nun? Dito po, yung mga pinagsasabi ko, binawasan. Sa page 8, dinagdagan. Ipinaliwanag naman ni Attorney Myra Marie Villareca na pagkakamali ito ng dating kalihim ng komite na kanyang pinalitan kamakailan lamang. Aniya, mayroon ng revise na transcript sa tinalis na umano ang mga dagdag na salitang hindi nabanggit. Kaugnay niyan, pakinggan naman natin ang naging pahayag ni Attorney Myra Marie Villareca, ang sekretary ng Commission on Appointments. Perhaps it was an addition made by the committee secretary, and I have asked her to explain why she had included those words as a phrase, and she said that she had done some research on her part. I had asked them to revise, and the committee secretary did acknowledge that perhaps that was not an accurate reflection of what was said during the meeting, and she complied with my instruction to revise it, Mr. Chairman, Your Honor. And so that in the revised version, that phrase also no longer appears, Your Honor. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nakabinbin pa ang motion ni Marcoleta na baguhin ang bahagi ng record ng pagdinig at ito ay pinadala na sa Committee on Rules ng Commission of Appointments para sa pagsusuri. Samantala, pinabot naman ni Lacson ang kanyang pangamba kay Senate President Vicente Tito Soto III na siya ring chairman ng Commission on Appointments. Nag-uulat live mula dito sa Senado, ako si Bombo Anghiloganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.